974 sir. Balikan muna natin yung motor natin. Kinabahan ako kanina. Nung napasukan ako sa bahay, paglabas ko, wala yung motor ko. Kinabahan ako. Naalala ko pala, naiwan ko sa kanto ng Araneta E-Road kasi nga may kinuha ako ron. Kaya yun, punta muna tayo ron. Ay! Kinabahan ako, kala ko na wala na yung motor ko. Ay nako, ibang iba na talaga pag matanda na. Masyado nang makakalimutin. Alright. Akala ko marami yung dadalhin natin kasi nakakita kasi ako ng 10 packs. Yun pala isang bilao lang tsaka isang tab. Hindi ko na pala inikot yung motor. Doon ko na lang nilagay sa mga gilid-gilid na daanan. Akala ko maraming dadalhin natin. At kanina naglalakad ako. Pasukan din tayo ng booking dun sa Goto Tento. Alright, nakuha na natin yung dalawang batch order natin at doon lang sabi ko, bandang San Juan lang yung mga hatira nito. At siguro, naninibago na kayo dahil iba na yung quality ng camera na gamit natin ngayon. Kung matagal na kayo nakasubscribe kay RM Moto Vlog, matagal na kayo nakapalo sa akin, alam niyo naman na nabigyan tayo ng GoPro. Kaya, yun, sinwerte lang tayo sa buhay. Dahil kung tiyaga-tiyaga lang, siguro matagal pa ako magkaka-GoPro. Kaya sobrang malaking pasalamat ko kay Kuya Noel na pinsan kong taga-Amerika. Sobra niyang camera yan. Hindi niya na ganun ginagamit. Kaya nakita niya nagpa-vlog ako. In-message niya ako noon. Siyempre, hindi tayo huminti dahil pagkakataon na natin magkaroon ng isang magandang klaseng camera. At siyempre, habang tumatagal din sa pagpa-vlog, kailangan mo rin ng mag-upgrade. Hindi rin basta-basta ang mga manonood ngayon. Kapag hindi maganda yung klase ng video na inilalabas mo, or walang kwenta yung content na ginagawa mo. Siyempre plus na rin yung quality ng camera doon. Talagang walang manonood sa'yo. Kapag meron man, pero hindi rin talaga ganun karami. Nakakadagdag talaga ng factor yung magandang klase ng quality video. Dahil siyempre, napakahalaga ng bawat minuto ng bawat isa sa atin. Kaya kung manonood tayo, siyempre, stay na natin na quality yung pinanonood natin, hindi yung basta-basta lang. Kaya sobrang maraming salamat kayo namin. At finally, pagkatapos ng ilang buwan nakuha ko na rin sa isang lakad yun. Wala akong magawa Pero kaya kahit pa paano, sa awa ng Diyos, meron naman tayong konting sobra lang, konting-konti lang naman. Kung yung isipin na mapera na tayo. Dinatin muna natin to. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo na ngayong araw pala is June 24 ay fiesta dito sa San Juan. Kaso nga lang, ang magandang balita ay hapon na tayo bumiyahe. Tapos na yung basaan. At sana walang man trip or kumbaga yung maghabol pa ng basaan dahil sabi sa akin kahapon simula alas 10 yata ng umaga hanggang alauna, basaan dito. So, hindi na natin natunghayan at naranasan mabasa rito. At talagang iniiwasan ko yun. O, tignan ninyo, may mga nagpapalaro dito. Iniiwasan ko talaga yung oras ng basaan talaga. Siyempre, hanap buhay tayo, hindi naman tayo nakikisaya. So, nakikisa naman tayo, pero siyempre, iba pa rin talaga kapag may libreng oras ka para doon. Kumbaga tayo, dumadaan lang tayo, nakikisa tayo, kasi nandito tayo sa lugar. Anong grab po? Bayad na ma'am? Naka-grab ticket. Tapos na ba yung basaan dito ma'am? Hanggang oras ma'am? Buti may oras lang. Hindi ko na naabutan. Eh din sabi sa akin kahapon, huwag kang dadaan ng tanghali rito, anong mga peste
Salamat na, happy fiesta po. Tama nga ako. May oras lang talaga ng ano, na basaan. Baga syempre, siguro nung mga unang panahon, nung mga araw, eh, syempre talagang waliwalan ng basaan dito. Pero syempre, ngayong panahon ngayon, marami na tayong dapat i-consider. Syempre, marami sa mga dadaan dito sa Duan is nagtatrabaho or napadaan lang talaga, which is hindi naman kailangan mapasa. Pero syempre, dahil tradisyon na nga yung basaan dito, talagang kapag pesta ng San Juan, expect mo na. So pag dumaan ka rito, either aksidente or wala ka na magagawa kundi mabasa.